Ang isang team na ine-expect pa rin ng mga fans na makaka-upset ay yung Miami Heat kahit wala sila ngayon sa top 6 ng standing dahil nga sa nangyari noong nakarang taon. Number 8 sila ngayon so far dito sa East. Kailangan din nilang hindi bumagsak ng either number 9 or number 10 at makapasok ng at least 7 or 8 dahil sa twice to beat. Based din sa report, si Jimmy Butler babalik na sa lineup ng Miami. Nag-practice na rin siya sa team after nga mawala ng ilang games dahil sa personal matter. Base sa report, maglalaro din siya versus Pelicans. Yung isa naman nilang bagong acquire via trade si Terry Rozier. May average siyang 12 points, 4 rebounds at 6 assists per game. Bumagsak ang average niya since malipat sa Miami at merong 4-6 record. So kailangan nga nila ng point guard ngayon since na-trade nila si Kyle Lowry. Since February 13, nagkaroon ng knee injury versus Boston itong si Rozier. Inalis na rin ang brace sa tuhod niya na hindi naman malala yung injury ayon sa report. Dahil nga kung matatandaan nyo yung nangyari dati kay Victor Oladipo, pagdating niya ng Miami noong 2020, mostly injury na ang mga sumunod nun. Pero si Oladipo kasi galing sa isang major injury. Si Terry Rozier naman, iniingatan ngayon ng Miami. Expected after ng Pelicans game, makakabalik na siya sa lineup. Pero hindi pa official yun. Wala pa rin naman binibigay na official statement itong Miami Heat kung kailan talaga siya makakapaglaro. Pero nakakasama na siya sa practice. Unpredictable pa rin naman ngayon ng Miami lalo na si Butler. Meron lang siya ngayon 37 games, 21 points, 5 rebounds at 4 assists per game. Yan yung usual average talaga ni Butler. Sabi nga niya, second part siya ng season nagsiseryoso. Siya din yung player na hindi kailangan mag-average ng mahigit 25 points per game pataas. Dahil nga hindi pa siya umaabot sa ganung average, isang two-way player si Butler, mostly defense talaga yung isa sa mga factor na nagpapaiba ng game. Sa 37 games na yon, 19-18 record siya. Ang Miami din merong 62 points per game sa tatlo nilang star player. Si Hero merong 21 points, si Bam Adebayo 20 points at 10 rebounds per game. Sa apat na season na magkakasama si Hero, Butler at Adebayo, 3 beses sila nakapasok sa conference finals, 2 naman sa NBA finals. Bukod dun sa mga nag-champion ng mga nakaraang taon, ang Miami at Boston yung merong mataas na success rate sa conference finals. Sabi nga sa comment section, sa playoffs talaga magkakaalaman. Pero bago pag-usapan yung playoffs, kailangan munang malaman kung makakarating ba ng playoffs. So meron kasing website na makikita kung sinong team ang merong toughest at easiest schedule. Ang pinagbabasehan nun yung ranking at record ng team. For example, kung ang Miami mas mataas ang record nila kontra sa isang team, easy schedule yun. Kapag naman mas mataas sa kanila yung record o ranking ng team, tough schedule naman. Ang tatlong teams na mayroong mahirap na schedule as of February 23, Suns, susunod yung Bucks at San Antonio. Ang tatlong teams naman na mayroong easy schedule base sa website, Orlando, Boston at Miami. Meron pang natitirang 26 games ang Miami. 11 games doon nilagay na easy schedule. 15 ang mahirap naman na schedule sa kanila na mostly ang makakalaban nila doon OKC, Cleveland, Denver, Knicks, Pelicans at Dallas. Ang Miami 2 games behind sa Indiana Pacers sa top 6. Above naman sila sa number 9 ng 9 games. Kontra dito sa Bulls, lamang sila ng 4-5 record. Kailangan pa rin nila makasecure ng top 8. Meron din silang 5 set ng back-to-back games, pero magkakalayo yun. Tabla ang Miami sa series nila kontra Pacers. May natitira pang isang game doon. Tabla din ang series ng Bulls at itong Miami Heat. Pero so far, nasa Miami ang edge or tiebreaker dahil sila ang top sa kanilang dalawa sa conference at division record. Ang Miami din mula number 8 hanggang number 4, meron lamang 4 na games na pagitan.